Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, nalupa ako ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Inaalala natin ngayon ang kapistahan ni San Atanasio, Obispo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang obispong si San Atanasio bilang matatag na tagapagtanggol ng pananampalataya. Ang anak mo ay Diyos na totoo. Sa pagkakamit namin ng kaalaman sa kaniyang pinanindigan at sa kaniyang pagmamalasakit sa aming kapakanan, kami naway walang hadlang na umunlad sa pagkakilala at pag-ibig sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na nung nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hentil ang mabuting balita, at sila na may sumampalataya. At ang Diyos na nasasaliksik ng puso ang nagpatotoo na, tulad natin, sila'y tinatanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nananalig sila kay Jesucristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't ninyo ipinapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan, ni ng ating mga magulang? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus. Gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita. Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hentil
upang sila rin ay maging bayan niya, ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako, at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho, upang ang Panginoon hanapin ng ibang tao, ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa nung una. Kaya't ang pasya ko'y huwag natin ligaligin ang mga hentil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inahandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikiapid. Huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula pa noong unang panahon, ang kautosan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga. At siya'y pinangangaral ang kanyang salita sa bawat bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng ipinahayag, gawa ng poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw, ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibu't ay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa kanila, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pahayag, gawa ng poong nagligtas. Mag-stay na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kaninang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kaniyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang ating ebanghelyo ay 3 verses lamang. From John 15, 9, 10, 11. Ibig sabihin, 3 kumpletong pangungusap. Pero sa mga pangungusap na yan ay napakagandang ating pagnilayan. Ang salitang pag-ibig, katulad din po ng salitang dignidad, salitang pagmamahal, salitang kapayapaan, ay mga abstract words. Ano pong ibig sabihin ng abstract? Yun bang hindi mo pwedeng hawakan? Pwede mo lamang isipin. Pwede mo lamang laruin sa isip mo. Pero ito ay nagkaroon ng konkretong kahulugan. From abstract to concrete, ang salitang pag-ibig ay binigyan ng kahulugan ni Jesus. Dahil sa kaniyang pag-ibig na naranasan sa Ama, ang pag-ibig na ito ang kanya ding ipinaranas sa kaniyang mga alagad. Kaya nga makukumpleto lamang ang inyong kagalakan kung kayo ay mananatili sa akin at tutupad sa aking mga utos. Our joy will only be complete kapag tayo'y sumunod kay Jesus at i-concretize ang mga salitang kaniyang sinasabi. Paano po iyon, Father? Simple lang po. Ang tatay, kapag sinabi niyang, mahal ko ang aking pamilya, paano niya yun ipapakita? Mayroon bang tatay na nagmamahal kung hindi siya nagtatrabaho para sa kaniyang pamilya? Meron bang tatay na nangangalaga sa kaniyang anak kung hindi niya kayang i-provide bilang tatay ang kailangan ng kaniyang pamilya? Sa yung pagmamahal niya sa kaniyang pamilya at mga anak, ay kailangan niyang i-concretize sa pamamagitan ng sakripisyo ng pagbibigay buhay para sa kaniyang pamilya. Hindi po pagmamahal yung nasa isip lang na mahal kita. Kailangang ito ay konkreto, nakikita at nadarama. Kahit na po yung mga hayop marunong magmahal, at sa kanilang pagmamahal, pinapakita nila ito sa mga konkretong gawa. Tingnan niyo po yung ibon. Kapag yung ibon ay alam niya na siya ay buntis, yung kaniyang kapartner na ibon na lalaki ay gagawa ng bahay. Unti-unti gagawa siya ng, ano ba tawag doon? Pugad. Dahil niyahanda niya na yung kaniyang partner na ibon ay manganganak. Kino-concretize niya sa pamamagitan ng kaniyang pabalik-balik na paglipad para mabuo yung lugar na magiging tahanan, safe, sa pinakamataas at hindi magagalaw kahit na ng hangin o ng anumang hayop. Ang pelican na isang sikat na hayop ay tinitiis na sugatan ng kaniyang puso
upang ang lumalabas na dugo mula sa kaniya ay mainom ng kaniyang mga anak para mabuhay at magpatuloy. Kinokongkretize ng mga ito ano ang ibig sabihin ng pag-ibig. Ang manatili sa Diyos ay manatili rin sa kaniyang mga utos. Hindi na ipakikita ng isang Kristiyano ang kaniyang pag-ibig sa Diyos kung walang sakripisyo at walang actual na pagpapakita ng pag-ibig na yan. Na ang pag-ibig na yan ay nakaugat sa pagsunod sa Diyos. Ganito, parang kadali sumunod sa Diyos. Pero pag hinihingan na tayo ng konkretong paraan, ng konkretong action, hindi na natin kayang ibigay. Ang alam lang natin, minamahal natin ang Diyos. Pero hindi natin kayang ibigay ang kahulugan ng pagmamahal na ito. Dahil ang pagmamahal ay ang manatili sa Kaniya at manatili sa pagsunod sa Kaniyang utos. Nagkakaroon lamang ng katuturan sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay umiibig sa sakripisyong ibinibigay niya upang makumpleto ang kasiyahan ng bawat isa. Mukhang abstract, pero tingnan po natin sa ating buhay, sa konkretong buhay ng tao, ng sarili nating karanasan, kung anong sakripisyo ang ginagawa ko araw-araw upang ipakita kong umiibig ako, minamahal ko ang Diyos. Dahil ang pagmamahal ay hindi palaging maginhawa. Ang pagmamahal araw-araw ay may kalakip na sakripisyo at pagpapakita ng aking galaw upang ipahayag at bigyan ng forma, bigyan ng itsura, bigyan ng laman, bigyan ng buto ang salitang pag-ibig. Kapag wala ito, nananatiling gumagalaw lamang sa ating isip ang mga salitang pag-ibig. Si Jesus sa Ebanghelyo ay pagpapakitang ang tunay lamang na nananatili sa pag-ibig ng Diyos ay sumusunod sa Kaniyang mga salita. Ano ba ang mga salita ni Jesus? Mahalin mo ang kapwa mo, mahalin mo ang Diyos, kung papaanong ipinakita ni Jesus ang pagmamahal na iyan, nagkakaroon tayo ng benchmark, nagkakaroon tayo ng isang batayan kung paano natin ito gagawin, kung papaano natin ito ipaparanas sa iba. Sapagkat ang tao lamang na minahal ang may kapasidad na magmahal. Dahil si Jesus ay tunay na minahal ng Ama, kaya alam ni Jesus kung papaano namang magmahal sa iba. Kaya tayo rin po na Kaniyang tagasunod, tayong mga Kristiyanong sumusunod sa Kaniya, ay hinahanapan din ng konkretong resulta ng tunay na pagmamahal. Huwag na po tayong lalayo doon lamang sa ating paligid ay maipararanas na natin ang pagmamahal na iyan.
Marami po tayong makikita na kayang mameke ng lahat ng bagay. Pati pagmamahal kayang ipeke. Mahirap, no? Kasi yung taong namemeke ay kailangang may i-maintain. Kailangan may i-maintain na siya ay mapagmahal. Pero yung taong totoo sa sarili niya, wala siyang dapat i-maintain para ipakita lang na siya ay tunay na nagmamahal. Ibig sabihin po, 24/7, ang totoong nagmamahal ay palaging handang makinig at tunay na mag-share kung anong meron siya. Ito ang ebanghelyong dapat nating pag-isipan ngayong araw. Hayaan natin ang ebanghelyo sa umagang ito ang magbigay sa atin ng pundasyon sa paglalakbay ngayong maghapon na paano ko na ipakikita sa konkretong paraan ang pagmamahal ko sa Diyos. Dahil ang pagmamahal sa Diyos ay hindi pangarap. Ang pagmamahal sa Diyos ay hindi katahang-isip. Ang pagmamahal sa Diyos ay konkretong gawa at konkretong pagbibigay ng sarili sa Kanya sa araw-araw. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. The fullness of joy ay mararamdaman lang natin kung tayo'y nakaugnay, kung tayo'y nananatili sa pag-ibig ni Kristo sa ating buhay. Pagpalain po tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinabi ni Kristo, kung mamamalagi kayo sa akin at mamamalagi sa inyo ang mga pananalita ko, hingin ninyong anumang loobin niyo at magkakagayon sa inyo. Manalangin tayo ng may pagtitiwala dahil sa mga salita niyang nakapagpapasigla ng loob. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang ating simbahan, naway maging isang tunay na pamayanang namumunga ng pag-ibig at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga hindi sumasampalataya, naway makakilala sa Diyos sa pamamagitan ng pag-iibigan ng mga Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga mag-asawa, naway maging tapat sa kanilang pag-ibig sa isa't isa na nagpapatunay sa kanilang pananampalataya bilang Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at manatiling kaisa ni Jesus kahit sa kanilang pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway magdiwang ng walang katapusan sa tahanan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Diyos na aming Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin at puspusin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig upang makapamuhay kami sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang
tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita po, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di mamuhang matuwa, unang sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng balang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin si San Atanasio, kalugdan mo ang aming mga alay sa iyo at amin nawang mapakinabangan ang walang alinlangang paninindigan sa iyong anak na siyang katotohanan at siyang wagas na sinasampalatayanan ng obispong banal na aming pinararangalan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Atanasio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintol sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus, ang konkretong halimbawa ng pag-ibig sa lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa panampare o lay minister. Sumunod po tayo. Hindi ka kailangang magbago kahit ito'y mas ibig ko. Hindi ka kailangang magsikap ng gusto upang ika'y ibigin mo. Iniibig kita, manalig ka sana, ako'y kapiling mo. Kahit ikaw pa may mapalayo. Kailan magwawakas ang iyong pagtatago? Ako'y naghihintay sa'yo. Lumapit ka lamang, ang puso ko'y hanggan, pag-ibig ko'y walang hanggan. Iniibig kita, manalig ka sana, ako'y kapiling mo. Kahit ikaw pa may mapalayo. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service ngayong araw na ito sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaisa ni San Atanasio, naway aming maipahayag ang pananampalatayang matatag na Diyos na totoo ang iyong bugtong na anak, upang kami laging buhayin at ipagsanggalang ng pakikinabang na aming tinatanggap sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan
Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong ginamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.